Thank you so much for joining us in worship. It is such a blessing to sing praises to the one who is worthy of all our thanks. As we continue today's service, we have a few things planned to help us reflect on God's goodness and all that He has done in our lives. We are truly blessed today to have with us a woman of God who is passionate about sharing His word and imparting lives for the kingdom. Our preacher has been a devoted servant of the Lord for many years. Over the years, she has impacted many through her ministry and heart for helping others grow in their faith. Today, she will be bringing a powerful message to encourage us to live with hearts of gratitude and trust in God's provision. Please join me in giving a warm welcome to Pastora Anabi O. Olarte as she comes to deliver the Word of God. Praise. May buntag sa tanan. Tanan ba nakapamahaw? May buntag sa tanan. Oh, grabe kay energy. So, tanan nakapamahaw. No? Wala. Si Raisa, wala siya namahaw. Oh, mamahaw ka Raisa. Kaya dili may mag-ani sa school nga walay pamahaw. So, kinsay na ay Bible? Nasa balay. Kinsay nagbasa sa balay? Dapat, pag chapel hour, magdala ka og Bible. Kay wala kang tayo basahon kung walay Bible. Mas may ginaan. Makasunod mo kung unsay gi-share sa preacher. Kasabot mo? Sige, manindog ta? Mag-pray ta? Unsay buhaton kung mag-pray gani? Close your eyes and bow our heads. Close your eyes. Asa ko mong tanaw? Mong pagtanaw sa ako kay mag-pray man ta. Sige, let us pray. Lord, Father, in the name of Jesus, nagadol kami sa trono sa imong grasya, O God. Salamat, Lord, ng kabuntagon, Ginoo, nga maayo ang panahon. Salamat sa good health, nga imong gihatag ka namo, Father. Cover us with your precious blood, Father God. Bisan palit your thousand of angel, nga magapanglibot ka namo karon ng kabuntagon, Father. Dalaygon ka, in Jesus' name we pray. Amen. So, mangingkod ang tanan. Mangingkod. So, Jacob, mangingkod. So, atong basahon diri sa Jeremiah 1:4 padung sa 10. Jeremiah chapter 1 verse 4 padung sa 10. Ngayon siya diri sa 4. Ang Ginoo miingon kanako. Sige, English na lang nabutang diya. Nabisaya ko'y? Sige. Ang Ginoo, tunganan na ito pagbasa ha. Sige. Dungan ta
batanon pa ako kaayo. Apan mingon ang Ginoo kanako, ayaw pag-ingon nga batanon ka pa kaayo kay aton mo gayud ang katawhan nga paadtuan mo kanimo ug isulti mo gayud. Ubanan o panalipdan ko ikaw. Ako ang Ginoo mo'y nag-ingon niini. Hingap sa Ginoo ang akong ngabil o gingnan niya ako. Ania, gibutang ko ang akong pulong diha sa imong ngabil. Karong adlaw hatagan ko ikagahom sa pagbuot sa mga kanasuran o sa gingharian o sa maabot o sa pagpukan sa paglaglag o paglumpag sa paglingon o pagtindog. Plus diha ang 4 talong sa 10 poy nga English. Sige. Amen. So, sa Jeremiah 1, chapter 1, verse 4, padung sa 10, mo nang pagtawag ni, ang tawag sa Ginoo ka, Jeremiah. So, nasa upag ka-pwens dire una, God appointed you. Then, God sent you to say whatever I command. Then, ikatulo, I am with you and will rescue you. Then, ikapat, I have put my words in your mouth. Then, ikalima, ang iyang gingon diha, God give you power. Amen? Ngayon diha nga, ngayon sa diha, sa Jeremiah 1:5, ang gingon sa Ginoo, ningon ang Ginoo saya, ang Ginoo ningon kanako sa walang pa ikaw buhatan diha sa taguangkan sa imong inahan, o sa walang pa ikaw matawag, gigahin mo na ikaw alang sa usa ka balaan nga katayuan. So niya diha nga wala pa daw mo na port sa tiyan sa inyong inahan, gipili na mo sa Ginoo. Amen? Gipili na mo kinsay mo iyon na mutaas sa kamot, kinsa tong gipili sa Ginoo. So ako ba, wala gipili sa Ginoo. Kinsa gipili sa Ginoo be? Amen. So niya nga, ang Ginoo nag-appoint ka Jeremiah, no? Di siya nga, God is completely sovereign. He knows everything. Bisan pa sa wala pa na tao si Jeremiah. Before he has formed in his mother womb. Consecrated or set apart to preach the good news. Usulot mo nga, ganang gipili mo sa Ginoo? Ganang gipili mo sa Ginoo? Si Jeremiah, gipili siya sa Ginoo. Isiparate siya, giset apart siya kay nga naman na ay purpose ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Amen? Sa 1 King 3:7, sa unang hari,
Mali 3:7. Sa gingon diha. Now, O Lord my God, you have made your servant king instead of my father David. But I am a little child that do not know how to go out and come in. O si David, Na-insya na nga. Now, O Lord my God, you have made your servant king instead of my father David, but I am a little child. I do not know how to go out and come in. Insya na nga. Bata pa siya, pero ipili na sa Ginoo. So, walay posibilidad na kita sa ganong nakakadali sa school tungod kay ang Ginoo na purpose sa imong kinabuhi. Kasabot mo? Ang Ginoo na plano sa inyo kinabuhi. Musugot mo og sa dili, bisag mga bata pa mo, bisag mga gagmay pa mo, pero gipili na mo daan sa Ginoo. Kinsay mo okay din nga gipili sa Ginoo? Amen. Walang giingon niya, it come to pass, mahitabo na sa inyo kinabuhi. Karon dili pa mo makasabot kay ang inyong mga hula-hula kay bata pa gano. Gawas ato mga dagko-dagko na og edad, pero kamong mga baby dili pa mo makasabot, pero moabot ang panahon makasabot ra mo. Amen. Then sa 1 Samuel 1:28. 1 Samuel 1:28. Samuel 1:28. Then sa diri pusa gitugyan ko siya sa Ginoo aron mag-alagad siya kaniya sa tibok ng kinabuhi unya gisimba nila dito ang Ginoo. Si Samuel, iyang mama ni Samuel, dugay kaayo sila nga wala nang anak sa iyahang bana. Unya ang mahitabo kang ang iyang mama ni Samuel si Ana, then ang iyang papa si Eli. Unya sa diha nga dili ang iyang papa, isa kay iyang papa ni Elkana iyang papa, then ang iyang na sila'y kanang sariya sa pastor ba? Ang pastor na dito sa kanang kuan danhi sa sanctuary. Unya, ang mama ni Samuel nag-praise sa Ginoo, nagkibot-kibot iyang bagay siya nga, inan siya nga basig na buang na daw siya. Pero naingon siya nga nag-ampo daw siya sa Ginoo, kay aron tagaan siya o anak. Then sa diya nga nakaanak na si Hannah, ang mahitabo pagpanganak niya, pag-abot og 8 days ang bata ay kanang gilutas na ba ang bata? Pag-abot nga gilutas na ang bata, kasabot ka sa gilutas? Kanang giundangan na gani siya og breastfeed. Kasabot mo sa breastfeed? O kanang gipaundangan nagbidi ba? Si Samuel gidala siya dito, bata pa kay siya, baby pa kay siya. Gi-offer na siya dito sa kanang sanctuary kay aron mag-alagad sa Ginoo. Baby pa siya. So inana ang mahitabo pa Samuel, bisag baby pa siya, pero ni-serve na siya ni God. Nasabtan ninyo? Damay pa siya, pero nag-serve na siya sa Ginoo. Na kamo kay mga dagko naman ko da. Mga kuha naman yung edad na ay 4 na ba by 4 na rin siya? Like 4 na rin? Na 5, no? 5. 4, 5. Din siya nga. 4, 5 na yung edad. Mas labaw pa yung edad niya nakapaminaw mo sa word ni God. Kaya si Samuel, di-offer siya sa Ginoo. Baby pa kaayo siya. No? Baby pa kaayo. Then, sa Samuel 3, 6, 7, ang gingon diha, sa 6 ngayon, apan ang Ginoo mitawag pag-usab kang Samuel o si Samuel
ni adto kang Eli ug mingon unsay kaalagad ko kanimo apan? Mingon si Eli, wala ako magtawag kanimo anak, katulog pag usab. Din sa 7, niining tungora si Samuel wala pa makaila sa tingog sa Ginoo, wala pa ikapadayag kaniya ang pulong sa Ginoo. Sa diha nga si Samuel ni search na sa Ginoo, gipukaw siya sa Ginoo. Gipukaw na ba mo sa Ginoo? Ha? Si Samuel, gamay pa iyang edad. Sa diha nga natulog siya sa sanctuary, kaya dito man siya, nag-serve man siya ni God, gipukaw siya sa Ginoo. 3 times siya gipukaw sa Ginoo. Pila ka panahon niya gipukaw siya sa Ginoo? O 3 times siya gipukaw sa Ginoo. Unya, niingon siya kang Eli nga, kanang gitawag ko nimo, niingon si Eli nga, wala man ka nakutawag. Then sa ikatulong higayon, niingon din siya nga, niingon si Eli nga, balik og katulog, dayon, ignanin ang Ginoo nga, unsa man Ginoo. Ni anak siya. No? Ipukaw si Samuel sa Ginoo. Kano man, bata pa kay siya. Kani mga panahon na wala pa ikapadayag sa iya Ginoo. Na nining tungora si Samuel wala pa makaila sa tingog sa Ginoo, wala pa ikapadayag kaniya ang pulong sa Ginoo. Sa ato pa wala pa siya ibang kaagad. So wala pa gid siya nahibaluan bahin sa Ginoo. Pero kamo, bless kayo mo, bisan og mga bata pa mo, pero nakaila na mo Ginoo. Nakaila na ba mo Ginoo? Pero si Samuel, sa diha nga gitawag sa Ginoo, wala pa siya nakaila sa Ginoo. Kamo kay nakabalo naman mo kay naaman mo kanang di ba mag-memory verse mo sa road? Di ba sa school? Oh, unsa kayo nga mga memory verse ni? Unsa yung mga memory verse ni? Taas kabot ni ana ka memorize ni? Sige, si Kristo. Oh, unsa yung memory verse Kristo? Sa kayo mong memory verse Kristo? Balik na. Si Kristo, ang iyang edad 7, no? 7 ay 6. Si Samuel, na mga panahon na wala pa siya nakaila sa Ginoo. Si Kristo, naana siya yung memory verse. So, bless kay si Kristo. Nga naman, kay naana siya memory verse. Amen? Pero ganitong mga panahon na sa diha gitawag si Samuel, wala pa siya wala pa siya memory verse. Muna nga, wala pa gid siya nakabalo, no? Muna nga kamo, bless kayo mo ano man, nanay edad nga 10. Nana ba pilay mong edad? Kansi siya. 13, no? Naanay kahibalo sa pulong sa Ginoo. Muna nga, kamo, bless kayo mo nga naman, gi-appoint na mo sa Ginoo, aron mo search sa Ginoo. Bisa nga inaanak na ang inyong edad. Then, ano pa diya? God sent you to say whatever I command you. Ila nga ang Ginoo magpadala sa inyo sa kung musugot mo sa dili, ipadala mo sa Ginoo aron mag-share sa pulong sa Ginoo. Sa Ezekiel 2:7. Ezekiel 2:7. Sa ikingan niya sa Ezekiel. Ezekiel 2:7.
my word to them, whatever they listen or fail to listen, for they are rebellious. Sa Bisaya, what is the Shirley. no? Sabah, guys. To 7 din siya diya. Ezekiel. You're so loud. Ezekiel to 7. Ayun siya diya. Sulti ang akong mga pulong kanila, mamati sila o dili. Look, grabe ang pulong sa Ginoo. Dapat yung kuno kita mo, sulti ta sa pulong sa Ginoo. Mo tuo sila og sa isulti ang akong mga pulong kanila og mamati man sila o dili. Una nga dapat mamati kita sa pulong sa Ginoo. Amen. Listen the word of God. Kaya nga no, kung dili ta maminaw, masumua, Ginoo, mamati sila og dili, dapat i-share gid ang pulong sa Ginoo. Muna nga ang mamati, panalanginan sa Ginoo. Ang dili mamati, dili panalanginan sa Ginoo. Amen? Muna nga dapat mamati kita sa pulong sa Ginoo. Amen? Kay ang Ginoo dili siya mamugos. Dili siya mamugos na maminaw ka o dili maminaw. Pares bitaw na ng sa teacher bitaw. Kung dili ka maminaw kay masuko ang teacher. Diba? Masuko si teacher kung dili maminaw? Oo. Ang Ginoo sad kung dili ka motuo sa iya, masuko pud siya. Amen? Di siya diya. Isulti ang akong pulong kanila, mamati man sila og dili. Muna nga dapat, kung unsay inyong natun-an diri sa school, inyong pong i-share sa inyo, inyong mama ka. Diba ninyo, kanang Ezekiel to 7, isulti na sa inyong mama. Kunya sa diya nga mag-share mo, mga bata, diba magpatudlo ko sa inyong mama og memory verse? Oh, ang una na panalanginan ang inyo bayang mama kay sila ba nagtudlo sa inyo sa memory verse. Pero naingon ang Ginoo, isulti ang ako mga pulong kanila, mamati sila og dili. Muna nga kumuto sa Ginoo inyong mama kay di una sila memorize maayo. Kung dili maayo pod. Amen. Muna nga mga mama, di ba kamo magtudlo sa inyong mga anak? Dapat ang memory verse nga inyong i-share inyong ipamemorize sa inyong anak, i-apply sa inyong kinabuhi. Kay usapod ko, dili lang sila ang i-sharean ato kung dili pati pod mo. Nga naman, tungod kay nanginahanglan ka o Ginoo. Then sa Isaiah 6:7. Isaiah 6:7. Isaiah. Isaiah 6:7. Ngayon siya diya. Usay kay magreklamo man ta sa usay mo reklamo ta kay kanang dita may istorya. Usay sa pulong sa Ginoo. Pero ngayon siya dire. Ipadapat niya kini sa akong abel og mayon siya nakatandog kini sa imong abel busa wala ka nay sala ipasaylo ka na. Usay dili ta mo share sa pulong sa Ginoo nga naman. Tungod kay makasasala ta, di ba? We are sinner, di ba? Pero sa diya nga mga tagpasaylo sa Ginoo, himuot ta sa Ginoo nga matarong. Kinsa pakasala na rin eh? Kinsa yung pakasala? Kinsa yung pangayo og sorry? Ang pangayo na yung og sorry, dili? Oo. Kinsa yung palaaway? Taas kabog. O, palaaway. Ang pangayo og sorry sa inyong giaway? Ha? Oh, kay palaaway man ta,
Lord kanang mangayo og sorry. Pero kana kay dili mangayo og sorry, dili ganahan Oo, dili ganahan sa ang Ginoo. Muna nga dapat mangayo kitag sorry. Then, matag pa diha sa Lucas. Luke 2:42. Luke 2:42. Siya dire, sa dihang 12 na katuig si Jesus, nangadto sila sa kasaulogan sa naandan. Sa pagkatapos sa adlaw sa kasaulogan na mauli sila apan ang bata nga si Jesus nagpabilin dito sa Jerusalem. Wala mahibalo nini ang iyang ginikanan. Pila ang edad sa dihang nga nagwali si Jesus? 12 years old. Oh, dapat kita magwali na ta sa pulong sa Ginoo kaya ang atong edad sobra pa sa 12 years old. Pero kaning mga bataa nga sama kang Samuel, gamay pa kay siya, gi-offer na diha sa Ginoo. So wala nga kanang it come to pass mahitabo na sa inyong kinabuhi. Wala ko kabalo, siguro mahimo namang professional, di ba, someday. Tanan, halos tanan, siguro, pila na ako katulig dito sa kanang sa New Life. Ang akong edad is 24. So, ang karon kay 51 naman ko. Pila akong, pila? Ha? 12 lang ko. 24 ko nag-serve sa Ginoo. 24. Unya, 26 years old. 26 ako. Kabalo mo suma? Oh, 26. So, pagsugod na ko diri sa kanang New Life, nanay mga estudyante. Nanay school. Siguro mga 3 years ang school dito. Then, ang katong nanggi eskwela diri, halos tanan mga professional na. Nakasabot mo? Oh, halos tanan mga professional. Then, ang uban nahimong mga pastor, nahimong mga missionary. Pero, wala, lahi-lahi sila, lahi-lahi o simbahan sila nga kasulod. Pero ang importante diha nga nag-serve sa Ginoo. So sa 26 na ako, nga diri sa New Life in Christ, daghan na kayo nga professional. Nasabtan na to? Ang uban, nahimo ng doktor. Ang uban, nahimo ng nurse, mga pharmacist, daghan na kayo. Muna nga, dapat kita magtarong taong, magtarong o eskwela. Ang dali, wala na namati ang gagmay. Ay, ang dagko dihay. May pang gagmay, kinaminaw pa. Unsa gani, magtarong taong? Oo, magtarong o eskwela. Kay ano tahimong professional someday. Unya, kay ang mag-guide sa inyo, ang inyo, ginikanan kung ang pulong sa Oo, kay mo ni ang ato, kani ang pulong mao ang suga ug landag sa atong pag-agian. Desa sa 115 verse 105 tanaw na to kuya de. Sa 115 verse 105. Kuya Pix. Sa gingon diha. Ano? 119 verse 105. Sa gingon sa gingon sa polo sa
Oy, dunganan na ito pagbasa ni. Your word is a lamp of my feet and a light of my path. Siya nga ang iyang pulong mao'y suga. Unsa man ang suga, may maghatag og kahayag. Ang pulong sa Ginoo sa diha nga basahon nato sa atong balay, mao na ang maggiya sa ato kung asa ta padulong. Muna nga mubasa kita sa Bible. Ang mga pulong, mga bata, paginaw mo. Ang mga pulong ay inyong nadungog karon, moabot ang panahon nga inyo punang matagbo sa diha nga madagko na mo. Then, inyo tayo balik sa inyo, kuna-kuna, ma-remember na ninyo nga pag isira naman po danhin. Nakasabot mo? Oh, karon dili pa mo makasabot. Pero moabot ang panahon nga sa diha nga magdagko na mo, ang inyong mga edad mo taas na, inyo na ma-remember nga kanang naay nag-share sa inyo sa pulong sa Ginoo. Ha? Dapat yun ay mag-serve ta sa Ginoo. Nasabta na to? Then, nato pariha, pwede na ninyo, bisan o, kana ditong mga ginagmay ng bitaw nga mga pulong sa Ginoo, kung unsa inyong na dungog diri, pwede na ninyo ma-share sa uban. Nasabtan ninyo? Dili lang kay kanang sa inyong mga mama, ditong mga papa, pwede na nato i-share ang pulong sa Ginoo. Kay at least po sila, makadungog sila sa word ni God. Kay ang atong papagmama, usahay busy ra kaayo. No? Bisan gani pagbasa sa pulong sa Ginoo, bisan isa lang gyud ka verse, di pag yun mga basa sa pulong sa Ginoo. Ano man tungod sa kabisi. Then, iyan diha, di ba una, God appointed you. Kamo, gi-appoint ko mo sa Ginoo? Gi-appoint ko wala? Yes. Si Jeremiah, gamay pa siya, nain siya nga, naingon ang Ginoo, nga bisan napas siya sa taguangkan sa iyang ginahan, ipili na siya. Kamusad, naapa mo sa taguangkan sa iyong ginahan, ipili na sad mo. Muna nga, nganong nakaabot mo diri? Nganong nakaabot mo sa GCS? Amen? Nga naman, muna giingon niya, GCS is gigamit na sa Ginoo, aron makailan mo sa Ginoo. Then, natapalya, I am with you, I will rescue you. Sa Jeremiah 1:9, sa giingon dito, sa 9, ni siya niya, unya gihingap sa Ginoo nga ako ngabil o giingnan niya ako ania, ibutang ko ang akong mga pulong diha sa imong mga ngabil. Hala ka, nasabtan ninyo ang giing sa Ginoo? Insya nga, the Lord reached out His hand and touched my mouth and said to me, I have put my words in your mouth. Usahay kita, mo reklamo ng buta nga, dili ta kabalo mo istorya. Iyan na ang word ni God ibutang sa imo bakbak. Nga naman, nga nang ibutang niya. Kaya aron imong i-share sa uban. Amen? Kaya usay mo yung tanga, di ba ko kabalo? Di ba? Di ko kabalo, di ko kabalo ng istorya, na magiulawon ko. Pero, insay magbutang na sa pulong, ka aron ng istorya mo? Ginoo. Muna nga, walay posibilidad nga mo istorya ta nga dili ta ka mao nga naman kay mismo ang Ginoo nay magbutang sa imong bakba o pulong nga imong i-share sa uban.
Muna, nga, di ba teacher sa magreklamo na ikaw sa sunod, kanang mag-devotional, di ba? Mag-devotional, o, muna ngayon na, hindi kita makareklamo, nga naman, kay, ang Ginoo magbutang sa iyang pulong sa iyong bakba nga mo imong i-sulti. Muna nga, way posibilidad nga kanang mag-uan ta nga, dili ta kabalong. Kay mismo ang Ginoo na magbutang. Muna ngayon, mabot ang panahon ng kaning mga bataan. Matingalo lang ta nga, Loko, di ba sa 16 pagka nag-eskwela? Wow! Nada ba? Mag-bless ang mga tao nga magtanaw sa inyo. Wala nga, mga bata, paminaw mo. Na ako nag-eskwela sa 16, di ba? Kung sa kayo ng 16? Ayaw mo pa istorya din? Christian Community School! Christian Community School. Dapat mahimo mo nga blessing. Amen? Dapat mahimo mo mga blessing. Dapat sa akong balay, buutan ta. Wala naman sagop-sagop, kabalo mo magsagop? Kana magkuha ng tubig, magsalo ng tubig? Oh, naamat ta sa Christian school, di ba tinuluan lang ta sa teacher of maayo nga pamatasan, maayo nga behavior? Sa balay, dapat mag-work ka, tabangan na to si mama o si papa. Dili kay pag-abot sa balay, ilabay lang dahil ang bag. Kinsay mo uli nga, ilabay lang ang bag. Diba? Ilabay lang ang bag. Kanya, paghukas sa salina, ilabay lang, inana lang, oh. Dapat, kay aron na mapanalangin, mag-bless atong mama o papa, unsay buhaton. Naay mama, nanimaho ang kuan. Naay mama, kaniingon siya nga, gusto daw niya nga, permente na lang mag-eskwela ang iyang anak. Kaysa ila daw balay kayo, dili daw ang tabang. Inanak mo? Sigurado mo? Kana bitaw sa inyong balay nga ingkod-ingkod lang, hulat lang nga hagaron niya. Kaunan! Muna nga, dapat, kay naaman ta sa Hingoong Christian Community School, mahimo ta nga panalangin. Unya, kay naaman ta sa Christian Community School, dili ta mangaway. Kana itong maglabay diha atong awayon. Diba? Dili ta mangaway sa atong mga classmate. Kay nabi ta sa Christian School. Unsa rin ang Christian School? Unsa na Christian School? Ha? Pangginoo. There is a Christian School, gitudluan mo Pangginoo, gitudluan pod mo sa unsa na sa school term, sa project mangyud kay for domain manggod sa inyo. Di ba na amoy curriculum nga gipalo, no? Unya, napagigiad ang Christian living. So, inana ba? Dili tanan school nga turuan sa Word ni God. Amen? Sa public school kay kanang naamay kuan, naamay Word ni God hapon, pero dili gyud pareha sa Christian school nga naay unsa ang subject kani? Christian living. Kaya naman ka sa Christian school, dapat ang ato kong mga kinaiya, unsa gani? Ha? Dapat buutan. Manghinaot ko, mabuabot ang panahon,
nga sa diha nga mandagko na ta mga buutan ta. Amen? Mga buutan. Then matod pa diha. Diba gibutang naman ang pulong sa Ginoo sa atong baba? Si Moses sa diha nga gitawag siya sa Ginoo. Nireklamo siya kay di daw siya kabalo og istorya. Sa Exodus na siya. Exodus 14. Nireklamo siya nga kanang ang Exodus manggod kanang munang panahon na ang mga Israelites kuan sila gipapahawa sa Ehipto. Then ingon si Moses ang gigamit sa Ginoo aron nga mahigawas sila moy istorya moy tigpama ba. Pero ningon si Moses nga dili siya kabalo og istorya. Unsay nahitabo? Nasuko ang Ginoo ka Moses. Muna nga kita mga bata may man tong istorya. Kinsay maayo mo istorya be? Oh, very good. Si Chris Joy. Chris Joy ba? Chris Joy. Oh, kabalo siya mo istorya. Kana bitang mga sayot nga kay mga istorya nga. Kana bitaw gigugma ba ka sa Ginoo. Sayot na kay na, di ba? Pero sa diha nga dili ka wala kay love nga mo share sa pulong sa Ginoo. Makaingon jud ka nga lisod mo share sa word ni God. Pero ang word ni God sayon na ka i-share nga si God nagpakamatay sa ato aron makabaton ta sa kinabuhing walay katapusan. Kinsa kanin naghatag sa ato nga aron ta nga masig? Ha? Si God. Diba? Si Jesus Christ, nagpalansang siya sa cross, aron pagluwa sa atong mga sala. Gi-crucify siya, nga naman to save sa ato ang. Muna nga dapat, i-share po nato nga kita, gi-save man ta, i-share nato sa uban para ma-save po sila. Amen? Muna nga, nainda nga, si Jeremiah gitawag siya sa Ginoo, baby pa siya, bata pa siya. Dili, kita po, kita kay deserve mata sa Ginoo. Muna, nga nang ipadala ta dire? Nga nang ipadala ta dire sa Ginoo sa Ginoo Christian Community School? Kay, ang Ginoo na purpose sa imong kinabuhi. Ika imong tapad, ang Ginoo na purpose sa imong kinabuhi. Dili, ika imong tapad, ang Ginoo na purpose sa imong kinabuhi. Oh. Si Jeremiah gitawag sa Ginoo nga bibi pa. Tungod kay ang Ginoo na purpose sa iyang kinabuhi aron ang mga tao makaila sa Ginoo. Amo sa ipadala mo sa Christian school tungod kay ang plano ang Ginoo sa inyong kinabuhi nga mo share pa mo sa uban. Pero karon ingon niya, dili pala nato masabtan og maayo. Pero moabot na ang panahon na. O ang Ginoo malipay sa inyong mga kinabuhi. Ngano man, ipadala mo diri aron mo share sa iyang pulong. Kasabot mo? Oh, dili tanan tao nga gipili sa Ginoo. Pero bless kay mo kay usa mo nga gipili sa Ginoo. Mga bata pa mo pero gitawag na mo sa Ginoo nga mo share sa iyaha pulong nga mahimo niya. Siguro mabot ang panahon niya. Ang uban sa inyo mahimong pastor, mahimong prophet, mahimong teacher. Muna giingon na abangan ang sunod nga kabanata. Abangan ang sunod nga chapter sa inyong kinabuhi. Kay moabot yun na igsoon nga naman. Moabot na sa inyo nga naman. Tungod kay gi-promise na sa Ginoo. Amen? Unya, tagaan din mo sa Ginoo. Unsa ihatag sa Ginoo sa inyo? Tagaan mo sa Ginoo wisdom, knowledge, aron nga makasabot mo sa pulong sa Ginoo. Muna nga, unsa kani atong title? The Call of Jeremiah. Unsa itong title?
Unya. Sige, manindog ta. Manindog ta? Then, atong istorya. Nakailan mo sa inyong ngalan? At may istorya ko, unya, i-istorya dahil ninyo sa inyong kaugalingon. The Call of Banis. The Call of Bens. Sige, may istorya ko The Call of... Oh. Sige. Mga bata, paminaw mo. Kailan mo sa inyong ngalan? Oh. Sa niya nga mo istorya ko, musabat mo, dayon, istorya din ang inyong ngalan. Moingon mo, the call of... Moya, pamati sa musako, moingon mo sa kumagalingon, the call of Anabi. Anabi man ang ngalan. The call of Anabi. Kamusta, moingon mo, the call of, ginsay yung ngalan, Isolte. Sige. Kanang siyan. Paminaw. Kuha na siya. Kanang, sige na, declaration, diba? Declaration. Sige. Paminaw mo sa kong isulti. Sa batay mo, isulti ang inyong ngalan. Sige. 1, 2, ready? The call of Anabi. Oh. May tabo na sa inyong kinabuhi. Ano man. Kaya mo lang promise sa Ginoo sa inyo. Amen? So, mag-angko ta. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Dalaygon ka, O Diyos, sa walay katapusan. Imo ang tanan dungog himayat, pasalamat. Lord, salamat ni mga kabataan na ni Akaron. Salamat, Lord, I declare, Ginoo, it come to pass na sila, Ginoo, mo serve, ya kanimo, Lord, paligan, as a calling, Lord, sama kang Jeremiah, Lord, paligan. Lord, ikaw mag-bless kanila, Ginoo, na maabot ang panahon, na makahuman sila eskwela, Lord, nga ilang ginisar, Ginoo, mga mahimo silang professional, Lord. Lord, I pray, Ginoo, nga mahimo silang panalangin, sila mga ginikanan, Lord, paligan. I-bless po ang ilang mga ginikanan, Lord, nga ikaw magapanalangin kanila, bisan pa silang panginabuhian, ikaw magaprovide sa tanan ng mga panginahanglan, Lord, paligan. Ikaw magaproteksyon kanila kanunay, Ginoo, salamat, Lord, sa pagabuhaton, bisan pa sa mga teachers, Lord, paligan, na ikaw mag-bless kanila, Lord, Father. Salamat, Lord, sa pabor, sa grasya. Salamat, Lord, na ikaw magatagpo sa tanang mga panginahanglan nila, Lord, bisan pa sa mga estudyante, Lord, with your knowledge and wisdom, may mahimo silang blessing sa uban, Lord, paligan, Lord. Ako silang ikomentar kami mo, Ginoo, nga ikaw yun, Lord, magapamuhat silang kinabuhi, nga pinasahi, Lord, nga mabot ang panahon, Lord, nga usapon sila nga mo share sa imong pulong adto sa uban, Lord, paligan, tungod kay nakay purpose sa ilang mga kinabuhi, Lord, paligan. Lord, I declare, Ginoo, nga ang matago sa Lord, nga kung sa may plano nimo silang kinabuhi, Lord, mahitabo, Lord, uban sa imong grasya, Lord, paligan. Lord, dalaygon ka, Ginoo, sa may katapusan, Father. Salamat sa iyong pagabuhaton sa matagusan, Lord. Salamat sa iyong pulong, Ginoo, nga dili ka itong mulabay kawang sa matagusan, Lord, paligan. Lord, nga bisan pa sila mga bata pa karon, Ginoo, pero mabot ang panahon, Lord, nga ang imong pulong masabdan na nila sa umaabot, Father. Dalaygon ka sa may katapusan, O God. Lord, imatandog may pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you so much, Pastora Anabi, for delivering God's enlightenment to us. As we reflect on the goodness of God, we also want to take a moment to hear from our testimony speaker today, who will share her testimonies of thanksgiving. It will remind us of how God moves in our lives and how important it is to acknowledge these blessings. Let's welcome our Teacher April Joy C. Galliano. Okay, so good morning, everyone. Good morning.
Okay, so my name again is Teacher April Joy Sempron Galliano. Okay, so akong itudloan diri sa GCCS, All Christian Community School, is kindergarten. Asa ko mga kindergarten de? Okay, so muna siya kung mga anak sa kindergarten. And ganong gamay naman mo? Recognition man nato ron. Okay, so now I'm going to share to you, to all of you, my story. Yung sa ko pag-mold sa Ginoo. Okay, so again, I am Teacher April, and I nagsugod ko diri og tudlo 2022 after sa akong graduation, 1 month after sa akong graduation actually. And you know, Teacher April's past is very sad, you know. So I actually grew up in a wala na sila natuan ninaw. Okay, so again, my past is not that good, no? So I actually came from a broken family, no? So growing up, wala di ko kasabot nganong niabot ni inana akong background sa ako ang family, no? And katawanan gid sad kay during sa akong teenage years, no? Since rebellious man kay ko tungod lagi gyapon sa naitabo sa akong kinabuhi na background ko na mga broken families. Sige ko cutting, nanha, and nawala na ko faith sa nawala na ko, wala ko'y relationship ni God at nga panahon na. And then, a miraculous way niya ibuhat ni Lord para sa akong kinabuhi, gihimo ko niyang servant, no? So katong gi-share ni Pastor Anabi sa Jeremiah chapter 1 verse 5 na wala pa ka na porma sa tiyan sa imong mama na anay purpose ang imong kinabuhi, na anay purpose si Lord sa imuha. So dito na-relate na ko na siya sa ako ang kinabuhi. And no, as time goes by, dili lang na ako i-detail, no? So, as time goes by, nag-serve naman ko ni Lord, no? Dito din ako na-realize, dito ko tagitagaan ni Lord o answer na nganong nahitabo to, nganong nabuhat to, tungod kay, katuday siya ng mga experiences, mo din ko'y makapamold sa ako. And, so that to, no, self-realization and continuous prayer. So pag hiusa din na kay God, diyan na rin ako na nurture. Diyan na ako na nurture ka na ng akong relationship yan ni God. And also God put me in an environment na mo-grow ko. So sa college days na ako, no? Sa college days kay nabutang ko sa usa ka section nga mga buutan, di ba? So one of my batchmates dadto kay sila Teacher Giselle, no? So nabutang ko sa atong environment nga kato sila nga mga tao na mahimong instrumento para naay i-share din sa ako ang kinabuhi or naa sila realization din na akong ma-apply sa akong kinabuhi, no? And after sa ako dito sa graduate man si teacher, di ba? Butang ko ni Lord diri sa GCCS, no? So during dire sa ako first year sa ako pag-duty dire or pagtrabaho dire, kids, is di ko niya siya kanang bago sa ako tanan kay sa ako ang part OJT sa akong college days, ang akong ginahandle kay mga graders, grade 3 to grade 6. So wala pa gyud ko na
nakuan sa kindergarten na expose. So, na ko pag-abot din ako dali hala, mablaga man ta kay hyper kay mga bata. Yeah, first year na gito na ako. Aboy, first week po sa ako ang pag-duty diri. Nakailog yun ang kuan. Kailog, nakapag-zip ko ang tanan. So, no? Pero ganahan ko kay nabutang po ko diri. No? Kay na-nurture ang ako ang relationship kay God. Dili na po na ako na ilhan ng devotional, kada buntag. So, dito din, ipasabot din nila ng teacher Ron, ano? Ako kauban din sa akong first year diri sa akong pagtudlo na need na to na ihalad ang atong first, first day or sa may tawagan na. And ang pagsugod pa lang nimo sa imong day, kalinit nimo nga ihalad na ni Lord. So, beta kapalong sa nakita po. And then, kana po, makadungog ka sa pulong sa Ginoo. So, no, nakatabang din na siya sa ako ang kinabuhi. No? So, hantod dayon na abot yun ko there for 3 years na yun, and I have my own advisory. So, no, dako gyud kayo na grasya ang gihatag ni Lord sa ako ang kitagaan ko niya dako ka pabor para mabutang ko sa mga environment na mo-growing ko. And, no, salamat kayo sa pagpaminaw sa ako ang testimony. And I do hope, no, you will, mga kids, internalize na ninyo, self-reflect na ninyo kaning among gipang istorya karon. Okay, so thank you so much, and I will give the mic to our MC. Thank you so much, Teacher April C. Galliano, for sharing your heart. It's always so uplifting to hear how God is working in the lives of our our brothers. So now, at this moment, we have an opportunity to give back to God through our offerings. But first, let's read the book of Proverbs, chapter 3, verse 9 to 10. Honor the Lord with your possessions, and with first fruits of all your increase. So your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. Just as He has richly blessed us, we can show our gratitude by blessing others and an opportunity to give back to God through our offerings. To start, let us have a proper prayer to be held by one of our Teacher Dova Mahinay. So, again. Okay, everyone, please stand up. Okay, kids, close your eyes, bow down your head, and let's say our offertory prayer. Father, we thank you for the abundance of blessings you have poured into our lives. As we give today, may our gifts be a reflection of our gratitude, and may they be used to further your kingdom. Bless every giver, and may your provision continue to flow in their lives. In Jesus' name, amen. You may now give your offering. Thank you so much. So as you all know, again, please sit down. Please settle down, kids. So as you all know, today is not just a time for spiritual reflection and thanksgiving, but also a time to recognize a beautiful milestone in our lives.
one of our milestone is a very special birthday. So requesting the birthday celebrants of this month to be here in front and requesting our Pastora Anna B. Olarte to be here too. Let's take this moment to honor and celebrate their special time. So, kinsa man tong birthday celebrant sa March, please be here in front. Requesting Pastora Anna B. Sige, manindog ka. Atong i-sing. Ato sa siyang kantahan. Sige, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sige, atong i-sing, atong namot sa ating church ha. Naaba mo yung mga regalo? Wala ka check na daw pa. Oh, sige, wala ka tayo gift ni Teacher Chang. Ato ihatag sa iyo atong mga prayers. Sige, ato extend atong kamot. Gusto na ba ninyo nga na makauyag si Teacher Chang? Oh, extend na ninyo. Sige, pag-ampot lang. Yes, Lord. Salamat, Ginoo, sa kinabuhi ni Teacher Chang. O God, ikaw mag-bless ka na, Ginoo. Salamat sa iyong pagkabuhaton sa iyong kinabuhi, Pare God. Mo, Lord, nga the more pagin siya nga makailangan mo, Ginoo. Salamat sa iyong pagkabuhaton sa iyong kinabuhi, Pare God. Lord, that your thousand of angel, Lord, nga makikuban ka niya, protection ka niya, O God. Lord, bisan pa, Ginoo, tagay siya o mahimo niya nga mahimo niya nga kapikas someday, Lord, nga kanang buutan, guwapo, Ginoo, nga kanang naitrabaho, Lord, nga makahatag yun sa iya haog, kanang katagbawan sa iyong kinabuhi, Pare God. Salamat sa iyong pagkabuhaton sa iyong kinabuhi. Bisan pa sa iyong pagtudlo, Lord, let your knowledge and wisdom Pabor, Ginoo, bless the church ang O God, na may mo siya nga blessing ato sa uban, Father God. Use her mightily for your kingdom, Father, Lord. Nakita niyo ko yung kasing-kasing, Lord. Lord, salamat, Lord. Bisan pa sa iyong i-desire na sa iyong kasing-kasing, Ginoo, ikaw magatubang ni Ana, Lord, Father God. Lord, amo siyang kumitar kanin mo, Ginoo. Dalagon ka sa iyong kinabuhi. Salamat sa dugang kinabuhi nga niabot kaniya, Father God. Lord, salamat nga ikaw nga maayo sa iyang kinabuhi, Father. Dalagon ka. In Jesus' name we pray. Wow, thank you so much. Everybody, thank you so much for the blessings, for the prayers. So it feels so nice and I am very overwhelmed to be blessed. Thank you. Okay, so before we close, we want to take a special moment to express our heartfelt gratitude to someone who has blessed us today with their words, their wisdom, and faith. We are so thankful to Pastora Anna B. Olarte for sharing such inspiring message with us. A small token of our appreciation, we would like to present you with a certificate of appreciation. It is a symbol of a gratitude for the blessing you've given to our school, and we want you to know that your service is truly valued.
so much, Pastora Anabi. Oh, Lardy. So let's give her a round of applause, please. Thank you. Okay, so now, today, at this juncture, at this moment, we will be having our recognition, our third quarter recognition. So I will give this mic to our